Narito na ang season 3 ng ating kwento na pinamagatan ngayong Ang Katotohanang Nakabubulag. Ang mga sumunod na linggo sa loob ng mansyon ng pamilya Storm ay naging parang isang walang katapusang digmaan ng emosyon. Ang atmosfera ay hindi na kasing lamig ng una. Ngunit napalitan ito ng isang uri ng tensyon na nakakapanghina ng tuhod. Si Edwin, bagamat nananatiling seryoso, madalang na magsalita at palagi nakakunot ang noo ay tuluyan ng nagbago sa kanyang pakikitungo kay Avery. Ang mga utos itong halos ikamatay ng babae ay unti-unting naglaho. Hindi na niya ito pinaglaban ng mga naglalakihang kortina o pinapaglitis ng malawak na hardin sa ilalim ng nakatirik na araw. Sa halip, may kakaibang hilahil na nagaganap. Madalas sa gusto ni Edwin na manatili si Avery sa loob ng kanyang malawak na opisina, habang hawak ang mga ulat sa pananalapi ng kumpanya. Utos niya, kailangan naroon ng babae para magsilbi ng tsaa, mag-ayos sa mga panulat o simpleng umupo sa isang sulok upang maging handa sa anumang utos. Ngunit alam ng dalawa ang katotohanan. Hindi pagsisilbi ang dahilan. Gusto lang ni Edwin na nakikita si Avery. Gusto niyang may sigurado na ligtas ito at sa bawat oras na tumitingala siya mula sa kanyang laptop, ang maamong mukha ng kanyang alipin ang nagpapatahimik sa magulong takbo ng kanyang isip. Para kay Avery, ang parusang ito ay unti-unti na ring nagiging kalungan. Sa bawat araw na pinagmamasdan niya si Edwin mula sa malayo. Ang seryosong mukha nito habang pumipirma ng mga milyon-milyong kontrata. Ang pagmamasahe nito sa sariling peluka dahil sa pagod. At ang paminsan-minsang pagbuntong hininga nito habang nakatingin sa labas ng bintana. Nakakaramdam siya ng isang emosyong hindi niya dapat maramdaman. Pagkahabag, pag-aalala at ang pinakamalala sa lahat, ang unti-unting pagsibol ng pag-ibig sa gitna ng isang maruming kasunduan. Pilit niyang ipinapaalala sa sarili. Alipin ka lang niya, Avery. Narito ka para magbayad ng utang. Huwag kang mahuhulog sa taong nagplano ng iyong pagkawasak. Isang hapon, habang si Edwin ay umalis para sa isang biglang emergency meeting sa Maynila, naiwan si Avery sa mansyon upang mag-ayos sa mga lumang file sa silid-aklatan. Ang library ay napakatahimik. Ang tanging naririnig ay ang marahang kaluskos ng mga papel at ang mahinang pagpatak ng ulan sa labas. Habang inaabot niya ang isang makapal at maalikabok na folder mula sa pinakamataas sa istante, biglang bumukas ang mabigat na pintong kahoy. Napaigtad si Avery at mabilis na lumingon. Inaasahang si Edwin ang pumasok. Ngunit laking gulat niya nang bumungad ang isang lalaking nakaupo sa isang modernong wheelchair. Siya si Liam, ang 22 anyos na nakababatang kapatid ni Edwin. Meron itong maamong mukha na hawig kay Edwin, ngunit ang mga mata nito ay walang bakas ng lupit. Sa halip, puno ito ng isang malalim na lungkot at pangungulila. Ikaw ba si Avery? Mahinang tanong ni Liam, ang kanyang boses ay malumanay ngunit may panginginig. Nabitawan ni Avery ang hawak na folder, dahilan upang magkalat ng ilang lumang dokumento sa sahig. Agad siyang lumapit sa binata at dahan-dahang lumuhod upang mapantayan ang posisyon nito sa wheelchair. Opo, ako nga po sir. Pasensya na po kayo kung nagkalat ako dito. Kayo po ba si Sir Liam? May kailangan po ba kayo? Ipaghahanda ko po kayo ng tsaa. Pinanood ni Liam ang mabilis at magalang na pagkilos ni Avery. Isang banayad at malungkot na ngiti ang sumili sa kanyang mga labi. At marahan niyang itinaas ang kanyang kamay upang pigilan ng babae. Huwag kang humingi ng paumanhin, Avery. At pakiusap, huwag mo akong tawaging sir. Liam na lang. Matagal na kitang gustong makasalamuha. Ngunit palagi akong inilalayo ni Edwin sa'yo sa tuwing nasa mansyon siya. Yumuko si Avery, habang ang kanyang mga kamay ay mahigpit na nakakawing sa kanyang kandungan. Alam ko po kung bakit. Dahil po sa akin. Dahil sa ginawa ng tatay ko noon, Sir Liam. Gusto ko pong humingi ng tawad sa inyo sa nangyari sa mga magulang ninyo at sa kalagayan ng inyong mga binti. Kung meron man ako magagawa para mapatawad niyong pamilya ko. Avery, makinig ka sa akin ng mabuti. Seryosong pahayag ni Liam. Inabot niya ang kamay ni Avery at hinawakan ito ng mahigpit.
Ang kanyang mga matay naging seryoso at puno ng katapatan. Matagal ko na gustong sabihin kay Edwin ang katotohanan. Pero nilalamon siya ng galit kaya tuwing binubuksan ko ang usapin tungkol sa aksidente, 12 taon na nakakaraan, nagwawala siya. Ang tatay mo, si Mang Tomas, hindi niya kasalanan ng aksidente. Hindi siya isang mamamatay tao. Tila huminto ang pag-ikot ng mundo para kay Avery. Ang kanyang puso ay biglang tumibok ng napakabilis. Parang lalabas sa kanyang dibdib. Namilog ang kanyang mga mata habang nakatitig sa binata. Ano pong ibig niyong sabihin? Sinabi po sa akin ni Edwin ng tatay ko ang driver ng truck na nawala ng preno dahil sa kapabayaan niya sa pagme-maintenance. Yan ang pinalabas ng mga balita at ng mga taong gustong magbaon ng katotohanan. Hiling ni Liam, ang kanyang boses ay bumaba sa isang bulong na puno ng bigat. Nang gabing yon, bago kami bumiyahe ng mga magulang ko patungong Tagaytay, sumunod ako kay Papa sa garahe ng kumpanya. May narinig akong 2 lalaki na nag-uusap sa dilim. Mga mekaniko na biniyaran ng mortal na kalibal sa negosyo ng pamilya namin noon. Sinasadya nilang sinabotahe. Pinutulan talaga ng asido ang preno ng truck na nakatalagang imaneho ng tatay mo para sa biyaheng yon. Ginamit lang si Mang Tomas bilang pain. Ang plano ay patayin ang mga magulang ko at gawing may sala ang isang simpleng driver para wala itong iturong malaking tao. Bumagsak ang mga luha sa pisngi ni Avery. Ang kanyang kamay ay nanginginig sa hawak ni Liam. Ang kanyang ama, ang kanyang mabait, marangal at mapagmahal na ama, ay naging biktima lamang ng isang maruming laro ng mga mayayaman. Nakulong ito ng 2 taon, nawalan ng dangal at habang buhay na dinadala ang multo ng isang kasalanan na hindi naman ito ginawa. Katunayan, patuloy ni Liam, habang ang sarili nitong mga luha ay nagsisimula na ring pumatak. Bago sumalpok ang truck sa kotse namin, nakita ko ang mukha ng tatay mo sa kabilang bintana. Pilit niyang kinakahig ang kambyo at buong lakas niyang iniwas ang dambuhalang truck sa gilid ng bangin para hindi kami tuluyang madurog. Kung hindi dahil sa huling kabig na ginawa ng tatay mo, patay na rin ako ngayon. Iniligtas kami ng tatay mo sa abot ng kanyang makakaya. Avery, siya'y isang biktima, hindi isang kriminal. Diyos ko. Napahigbi si Avery ng matindi. Napasubsob siya sa tuhod ni Liam. Ang kanyang buong katawan ay nayayanig sa halo-halong emosyon. Galit sa totoong may sala. Labis na pagkahabag sa kanyang ama at isang matinding sakit para kay Edwin na nabuhay sa kasinungalingan at puot sa loob ng 12 taon. Bakit? Bakit hindi ito alam ni Edwin? Tanong ni Avery sa gitna ng kanyang pag-iyak. Dahil ang mga ebidensya ay mabilis ay itinago ng totoong utak ng krimen na matagal nang pumanaw dahil sa sakit. Baliwanag ni Liam. May kinuhang maliit na bagay ang binata mula sa kanyang bulsa. Isang lumang flash drive na may gasgas. Bago mamatay ang isa sa mga mekanikong gumawa noon, nag-iwan siya ng isang voice recording ng pag-amin kasama ang mga kopya ng bank transfer mula sa kalaban ni Papa. Naitago ito sa mga lumang gamit sa bodega ng pamilya namin. At kamakailan ko lang ito nahanap. Gusto kong ibigay mo to kay Edwin Avery. Sa iyo siya makikinig. Kapag nakita niya ang katotohanan ito, matatapos ang paghihiganti niya at mapapatawad na niya ang sarili niya at ikaw. Nanginginig na inabot ni Avery ang flash drive habang hawak niya ang susi ng kanyang kalayaan at ang kaligtasan ng kaluluwa ni Edwin. Ngunit bago pa man tuli ang sumara ang kanyang mga daliri sa drive, isang malakas sa kalabog ng pinto ang bumasag sa katahimikan ng silid-aklatan. Anong ginagawa mo rito, Liam? Ang baritonong boses si Edwin ay umalingungaw na parang kulog. Kakapasok pa lang nito, basang-basa ng ulan ang kanyang suit jacket. At ang kanyang mukha ay nababalot ng isang matinding galit at selos. Nang makitang nakalod si Avery sa tapat ng kanyang kapatid habang magkahawak ang kanilang mga kamay. Sa isip ni Edwin, may kung anong madilim na hinala ang biglang sumiklab. Ang akalang ginagamit ni Avery ang kanyang kapatid upang gumawa ng paraan na makatakas. Mabilis na naglakad si Edwin patungo sa kanila. Ang bawat hakbang niya ay puno ng panganib. Maras niyang hinawakan ng braso ni Avery at persa nitong itinayo palayo kay Liam. Edwin, bitawan mo siya! Nasasaktan mo siya! Sigaw ni Liam
Pilit na iniikot ang kanyang wheelchair para harangin ang kanyang nakatatandang kapatid. Manahimik ka, Liam. Huwag kang makialam dito. Asik ni Edwin, ang kanyang mga matay nakatitig ng matalim kay Avery. At ikaw, sumunod ka sa akin sa opisina ngayon din. Pinaladkad ni Edwin si Avery patungo sa kanyang opisina. Hindi pinapansin ang mga sigaw ng kanyang kapatid. Pagkapasok sa loob, marahas niyang isinarado ang pinto at binitawan ng braso ni Avery. Dahilan upang mapaatras ang babae sa tapat ng kanyang mahogany desk. Inihagis si Edwin ang kanyang basang jacket sa sahig. Inaakit mo ba ang kapatid ko, Avery? Galit na bulyaw ni Edwin. Ang kanyang panga ay nag-init sa matinding selos sa hindi niya kayang aminin. Ganyan ba kayong mga mahihirap? Kapag hindi niyo nakuha sa akin ang awa, gagamitin niyo ang kapatid kong baldado para makatakas sa kontrata natin? Sumagot ka! Hindi, Edwin, mali ang iniisip mo. Sa kauna-unahang pagkakataon, tinawag siya ni Avery sa kanyang pangalan ng walang panginginig. Ang kanyang boses ay puno ng determinasyon at emosyon. Makinig ka naman sa katotohanan, kahit isang beses lang. Huwag mo hayaang bulagin ka ng galit mo. Ang tatay ko, hindi niya pinatay ang mga magulang mo. Sinabotahe ang truck niya noon ng mga kalaban ng pamilya ninyo. Narito ang ebidensya. Narito ang pag-amin ng mekaniko. Pinakita ni Avery ang flash drive na hawak niya. Ang kanyang mga kamay ay tinataas sa harap ng mukha ni Edwin. Ngunit sa tindi ng poot at sa takot na gumuho ang buong paniniwalang binuo niya sa loob ng 12 taon, tinabig ni Edwin ang kamay ng babae ng napakalakas. Huwag mo akong gagawing tanga! Sigaw ni Edwin. Ang kanyang boses ay nanginginig sa matinding emosyon. Ang tatay mo pumatay sa kanila! Nakita kong ulat ng pulisya. Nakita ko ang lahat. Gumagawa ka lang ng kwento para pagtakpan ng kriminal mong magulang. Ang flash drive ay tumalsik sa ere at mabilis ay gumulong sa ilalim ng isang mabigat at malaking cabinet sa sulok ng opisina. Edwin, pakiusap! Unti-unting nang hina ang boses ni Avery. Ang matinding stress, ang emosyon na pagbagsak, at ang kakulangan sa hangin ay biglang nagdulot ng pamilyar na pagsisikip sa kanyang dibdib. Ang kanyang hika ay muling umatake. Sa pagkakataong ito ay mas malalaha at mas mabilis. Napahawak siya sa kanyang leeg. Pilit na humihigop ng hangin ngunit wala pumapasok sa kanyang baga. Ang tatay ko, hindi siya. Huwag mo kong daanin sa pag-arte, Avery. Bago pa matapos si Edwin ang kanyang sasabihin, nakita niya unti-unting naging maputla ang mga labi ni Avery at ang mga mata nito ay nagsimulang tumirik. Bago pa man tuloy ang bumagsak ang katawan ng babae sa malamig na sahig, mabilis na lumundag si Edwin pasulong at sinalo ito sa kanyang mga braso. Nanigas ang buong pagkatao ng bilyonaryo nang maramdaman ng walang malay at malamig na ang katawan ng kanyang alipin. Sa sandaling iyon, ang maskara ng paghihiganti ay tulian na durog. At ang tanging natira sa puso ni Edwin ay ang isang matinding katotohanang nakakabulag na mas mamamatay siya kapag nawala ang babaeng ito sa kanyang buhay. Ang tunog ng ulan sa labas ng master bedroom ay tila isang malungkot na iyak ng pagsisisi. Sa loob ng silid, nababalot ng init at karangyaan ng paligid. Ngunit ang atmosfera ay puno ng matitinding kaba. Si Avery ay nakahiga sa gitna ng dambuhalang kama ni Edwin. May swerong nakakabit sa kanyang kaliwang kamay at isang oxygen kanula sa kanyang ilong na tumutulong sa kanyang paghinga. Sa tabi ng kama, nakalood sa sahig ang bilyonaryong si Edwin Storm. Ang kanyang suit jacket ay wala na. Nakabukas ang unang 3 botones ng kanyang puting polo at ang kanyang buhok ay magulo. Ang lalaking kilala sa pagiging walang puso at nagpapatakbo ng mga multi-bilyong kumpanya ay mukhang isang taong talunan ngayon. Ang kanyang malalaking kamay ay mahigpit ngunit maingat na nakahawak sa kanang kamay ni Avery. Inilalagay ito sa kanyang pisngi habang ang kanyang mga mata ay basang-basa ng luha. Hindi siya umalis sa tabi ni Avery mula pa nung mawalan ito ng wali sa kanyang opisina. 3 oras na nakakaraan. Matapos siyang suriin ng personal na doktor ng pamilya at bigyan ng tamang gamot para sa malalang atake ng hika at labis sa pagkapagod. Tiniyak sa kanya na ligtas na ang babae. Ngunit ang takot sa puso ni Edwin ay hindi pa rin napapawi.
Sa mga sandaling akala niya ay mawawala si Avery, natanto niya ang pinakamalaking katotohanan sa kanyang pagtatakang ipaghiganti ang kanyang nakaraan. Tuloy na siyang nahulog sa kanyang alipin. Ang puot na naghari sa kanyang 12 taon ay tuloy ang nalunod sa pag-ibig. Habang nakaluhod, naramdaman ni Edwin ang bahagyang paggalaw ng mga daliri ni Avery. Mabilis siya nagangat ng tingin. Dahan-dahang idinilat ni Avery ang kanyang mga mata. Ang liwanag ng silid, ang unang bumungad sa kanyang mata. Kasunod ang mukha ni Edwin na namumula ang mga mata at may bakas sa matinding pag-aalala at puyat. Edwin? Mahinang bulong ni Avery. Halos walang boses na lumabas sa kanyang tuyot na labi. Pilit niyang tinatanggal ang oxygen tube sa kanyang ilong, ngunit pinipigilan siya ng lalaki. Huwag, Avery. Pakiusap, huwag mo munang alisin. Magpahinga ka lang. Basag at nanginginig ang boses ni Edwin. Isang luha muli ang pumatak mula sa kanyang mata patungo sa kamay ng babae. Patawarin mo ko. Patawarin mo ako, Avery. Napakagago ko. Napakarumi ng puso ko. Pinakita ni Edwin ang kanyang kanang kamay na may hawak ng isang bagay. Ang lumang flash drive na may gasgas na nakuha niya sa ilalim ng cabinet matapos tuluyang mabuwal si Avery. Pinakinggan ko ang recording, Avery. Pinakinggan ko ang bawat detalye ng pag-amin ng mekaniko. At pinatawagan ko agad ang aking mga pribadong investigador para busisin ang lumang file ng kumpanya noong taon na yun. Pag-amin ni Edwin habang ang kanyang balikat ay niyayanig sa paghikbi. Totoo ang lahat ng sinabi ni Liam. Ang tatay mo, si Mang Tomas, hindi niya sinadya aksidente. Sinabotahay ang kanyang sasakyan at ang huling kabig na ginawa niya sa manibela. Yun ang dahilan kung bakit buhay pa ang kapatid ko ngayon. Ang pamilya mo, ang tatay mo ang nagligtas kay Liam. Habang ako, ginawa kitang alipin. Sinaktan kita. Pinagbantaan ko ang buhay ng taong nagligtas sa natitirang pamilya ko. Napapikit si Edwin at hindi kayang tingnan ng diretso ang maamong mukha ni Avery dahil sa matinding kahihiyan at pagsisisi. Napakasama akong tao, Avery. Karapat-dapat akong kamuhian mo. Naramdaman ni Edwin ng marahang haplos ng namalambot na kamay ni Avery sa kanyang magaspang na pisngi. Iminulit niya ang kanyang mga mata at nakita ang isang matamis at mapagpatawad na ngiti sa labi ng dalaga. Walang bakas ng galit sa mga mata nito, kundi wagas na pagmamahal. Hindi kita kinakamuhian, Edwin. Mahinang saad ni Avery. Alam ko nasaktan ka lang ng nakaraan. Ang galit mo ay galing sa pagmamahal mo sa mga magulang mo. Ngayong alam mo na ang katotohanan. Masaya ako dahil malinis ang pangalan ng tatay ko sa isip mo. Inabot ni Edwin ang isang piraso ng papel mula sa kanyang bulsa. Ang kontrata ng Master and Slave Agreement. Sa harap ni Avery, pinunit niya ito sa napakaraming piraso at itinapon sa sahig. Wala nang kontrata, Avery. Malaya ka na. Wika ni Edwin, pinunasan ng kanyang mga luha at pilit na nagpakatatag. Maari ka na umalis ng mansyon. Ngayon din, kung yun ang gusto mo, dadalhin kita sa tatay mo. Tutustusan ko lahat ng pangangailangan ninyo habang buhay bilang kabayaran sa mga kasalanan ko. At hindi ko na kayo kailan magugulihin. Malaya ka na sa akin. Nang marinig ni Avery ang salitang malaya, may kung anong kirot ang gumuhit sa kanyang dibdib. Ang kalayang matagal niyang pinagdasal ay nasa harap na niya. Ngunit napagtanto niya na ayaw niyang lumakad palabas ang pinto ng lalaking ito. Ang kanyang puso ay voluntaryo nang nagpaalipin sa pag-ibig kay Edwin. Paano kung ayaw ko nang umalis? Tanong ni Avery, nakatitig ng diretso sa mga kuliabong mata ng bilyonaryo. Natigil lang si Edwin. Ano? Avery, sinaktan kita. Pinapatawad na kita, Edwin. At ang kalayang ibinibigay mo sa akin, gusto ko itong gamitin para piliin ka araw-araw. Hindi bilang isang alipin na sumusunod sa mga utos mo, kundi bilang isang babaeng tatayo sa tabi mo para hilumin ang lahat ng sugat ng puso mo. Seryosong pahayag ni Avery. Hindi na nakapagsalita si Edwin. Hinila niya si Avery sa isang maigpit, madamdaming yakap. Idinikit niya ang kanyang labi sa labi ni Avery. Isang halik na hindi napuno ng puot o laro,
kundi isang halik ng wagas na pangako, pagsisisi at walang katapusang pag-ibig. 2 taon ang mabilis sa lumipas matapos ang bagyong dumaan sa buhay ni Edwin at Avery. Sa loob ng panahong iyon, tinupad ni Edwin ang kanyang pangako. Binuksan niyang muli ang kaso ng kanyang mga magulang upang panagutin ang mga natitirang kasosyo ng tao na nagputos sa sabotahe noon at tuloy ng nilinisan ang pangalan ni Mang Tomas sa batas at sa publiko. Binilhan din ni Edwin si Mang Tomas sa isang magandang rest house sa Tagaytay, kung saan ito mapayapang nagpapagaling. Habang si Liam naman ay nakakalakad na ngayon sa tulong ng mga makabagong prosthetics at patuloy na physical therapy. Ngayong araw, ang makasisayang Manila Katedral ay nababalot ng libu-libong puting rosas at mga nakasinding kandila. Ang labas ng simbahan ay pinagkakaguluhan ng mga mamamahayag dahil sa pag-iisang dibdib ng pinakamayamang bilyonaryo sa bansa. Bumukas ang malaking pinto ng simbahan at isang marilag na musika ang umalinghungaw. Bumungad si Avery, suot ang isang napakagandang costume French lace wedding gown na may mahabang belo na hila-hila ng mga batang pahe. Sa kanyang tabi nakangiti at mukhang napakalusog na si Mang Tomas, suot ang kanyang barong habang katabi ang kanyang anak upang ihatid ito sa altar. Sa dulo ng dambana, nakatayo si Edwin Storm. Mukhang napakagwapo sa kanyang puting tuxedo. Sa kanyang tabi si Liam na nagsisibling kanyang best man. Habang papalapit si Avery, ang mga mata ni Edwin ay muling nangilid ng luha sa kagalakan. Sino mag-aakala na ang babaeng pumasok sa kanyang penthouse na basang-basa ng ulan at nagmakaawa para sa 5 milyong piso ay ang babae palang magiging asawa niya sa harap ng dambana ng Diyos. Nang marating ni na Avery ang dulo, kinuha ni Edwin ang kamay ng babae mula kay Mang Tomas. Aligaan mo ang aking anak, Edwin. Emosyon na sabi ng matanda. Higit pa sa sarili kong buhay, Papa. Tapat at may paggalang na sagot ni Edwin. Sa harap ng pari, nang magpalitan sila ng singsing at sumpaan, tiningnan ni Edwin si Avery ng may malalim na pag-ibig. Avery, nung una kitang makita, binala kong kunin ang kalayaan mo gamit ang isang maruming kontrata. Ngunit sa huli, ang sarili kong pusong tulian mong nakadena sa pag-ibig mo. Ngayon, binibigyan kita ng bagong kontrata. Isang kontrata sa harap ng Diyos na ako ang magiging alipin ng pagmamahal mo habang buhay. Pinangangako kong aaligaan ka, poprotektahan at mamahalin sa bawat hininga ko. Umiiyak na umiti si Avery. Mahal kita, Edwin. Ang pagiging alipin ko sa pag-ibig mo ang pinakamagandang desisyong ginawa ko. 1 taon matapos ang kasal, isang bagong himig ng buhay ang narinig sa loob ng mansyon ng mga Storm. Ang malakas at malusog na iyak ng isang sanggol. Ang silid-tuligan na dating malamig at walang buhay ay napuno ng mga laruan, kulay rosas sa dekorasyon at init ng isang tunay na pamilya. Sa loob ng nursery room, dahan-dahang tumba-tumba sa tapat ng bintana si Edwin habang kargong-kargong isang napakagandang sanggol na babae na si Baby Athena Rose Storm. Ang sanggol ay nagtataglay ng mapuputing balat ng kanyang ina at ang mapupungay na kulay abong mga mata ng kanyang ama. Lumapit si Avery mula sa likod at ipinatong ang kanyang baba sa balikat ni Edwin habang pinagmamasa ng natutulog nilang anak. Mukha nakatulog na ang maliit nating prinsesa, Daddy. Ipinulupot ni Edwin ang kanyang isang braso sa baywang ni Avery at hinalikan ito sa labi bago binalingan ng kanilang anak. Salamat, Avery. Salamat dahil dinala mo ang liwanag sa madilim kong mundo. Dahil sa inyo, natutunan ko ang tunay na yaman ay hindi nabibilang sa bangko, kundi na sa mga bisig ko ngayon. Yumakap ng mahigpit si Avery sa kanyang asawa. Ang kontrata ng demonyo noon ay tuluyan ng napalitan ng isang banal na kasunduan ng pag-ibig, kalayaan at isang masayang pamilyang hinding-hindi na muling mawawasak ng anumang unos ng nakaraan. Ang nobelang ito ay nag-iiwan ng isang malalim na aral sa ating mga puso. Ang puot, galit at paghihiganti ay mga kadenang nagpapakulong sa ating sarili sa madilim na kahapon. Ang tunay na hustisya at kapayapaan ay hindi kailanman makakamit sa pamamagitan ng pagpapahirap sa kapwa,
Pinapakita rin sa kwentong ito ang dakilang kapangyarihan ng sakripisyo ng isang anak para sa magulang at kung paano ang wagas sa pagpapatawad ay kayang magpalambot maging ng pinakamatigas na puso. Sa huli, ang pag-ibig na nakabatay sa katotohanan at pag-unawa ang nag-iisang pwersa sa mundo na kayang bumali sa mga rehas ng kasalanan at magbigay ng tunay na kalayaan. Wakas. Isang tapat at buong pusong pasasalamat sa inyo, aking mahal na mga tagapakinig, sa paglalaan ng inyong mahalagang oras upang subaybayan ang masalimuot ngunit madamdaming kwento ni na Avery at Edwin. Salamat sa pagtitiwala. Sa bawat pahina ng nobelang ito, mula sa matitinding tagpo ng kahirapan at galit hanggang sa marating ang isang matamis at mapayapang pagtatapos. Ang inyong suporta at pagmamahal sa mga kwentong ito ang nagbibigay inspirasyon sa akin upang patuloy na maghabi ng mga salitang nagdadala ng aral, kilig at pag-asa. Hanggang sa muli nating pagtatagpo sa susunod na mga pahina ng pag-ibig. Mabuhay kayo at pagpalahain ng poong may kapal. Maraming salamat po.